So what's up mga amigo, ngayong gabi na to, para dun sa mga nagtatanong pala kung ano yung mga napundar ko na daw sa paggawa ko ng mga videos sa YouTube tsaka sa Facebook. So ito papakita ko sa inyo yung ilan, kasi ito na lang talaga yung natitira sa akin. Yung mga nabili ko kasi naibenta ko na rin, tapos yung mga nagagamit ko rin na binibili kong mga sapatos is naipamigay ko na yung iba. Tapos mayroon ako dito mga natitira na collection ko talaga, kasi mahilig talaga rin ako sa sapatos. So simulang nag-start ako sa pag-YouTube, may mga nabili na rin ako from ukay ng mga sapatos hanggang sa napunta ako sa mga brand new na mga original. So ito yung mga na nabili ko sa mga brand new talaga na naisuot ko. So nito sa gilid, mayroon pa akong isa dito. So unahin natin tong, ang una ko palang naipundar is ito pala, yung Dunks, na ang tawag nitong Dunks na to, ito siya oh. Bihira ko lang siya isuot kaya medyo marumi na yung box. Ito yung Nike Dunk Low, olive green or oil green. So yan, limited edition lang to nung nabili ko. Ito yung Paris niya. Ayan o. So nasuot ko lang siya ng ilang beses na matitingnan kung makikita nyo sa ilalim. Hindi pa siya pudpod dahil nasuot ko lang siya ng siguro 5 beses, 4 na beses. Dito siya nilagyan ko lang siya ng papel sa ilalim para dito umangat ulit, kasi medyo na ano siya oh, nadideform na siya yung banda dyan. So ito bihira ko lang, tapos bibinta ko pala itong mga amigo. Nabili ko siya ng almost 6,000 pesos dahil limited edition nga to, at huling 2 pares na lang to yung nabili ko. Di ko lang alam kung sino nakabili yung pinaka last. Tapos ito dahil bihira ko na siya isuot, pero maganda to sa paa mga amigo. Mas okay ko siya isuot kumpara dun sa G1 na meron ako ditong isa. Mas masakit kasi sa paa yun kapag ilalakad mo ng malalayo, so pang formal lang talaga siya. Ito okay naman din siya, medyo hindi rin siya pwedeng panglakad-lakad ng matagalan, pero kung ikukumpara mo yung compatibility nito kumpara dito sa G1 ko, mas kumpay ito mga amigo. Medyo pwede siyang ilakad mo ng matagal ka rin makakaramdam ng sakit sa paa, pero pang formal lang din talaga rin to. Ito yung Nike Dunk Low na olive green or oil green yung tawag nila dito. So ito yung unang naipundar ko, siguro mga nabili ko siya mag 1 taon na. So sa Nike Park naman to sa SM North EDSA, yung bagong bukas pa siya noon nung nabili ko to. Tapos yung pangalawa kong nabili is itong Jordan 1 naman. Ito yung box niya, Jordan 1 na purple in white. So nabili ko naman to sa Jordan Manila. Ito siya, pang babae yung kulay, pero pwede, mahilig din ako sa kulay na to, nagustuhan ko rin siya. Actually wala nang akong choice nung dumating ako kasi ito na lang talaga yung natira. Nagkaubusan ng kulay, nagkaubusan ng size to. Dapat yung bibilhin ko dito is size 7.5 kasi yung size ko 7.5 to 8 yung size ko sa panlalaki. Pero kasi naubos na yung size na yun dun sa panlalaki, which is ang nabili ko naman is dun sa pambabae ako. Ang size 9, ito size 9 to. Kasi sa akin, sa panlalaki yung size 9, para sa pambabaeng size ko to nakuha. Pero guys, pareho lang din naman, wala namang pinagkaiba sa design. Ang napansin ko lang dun sa panlalaki na G1 saka sa pangbabae, medyo maliit ng konti itong shoes niya, itong logo ni Nike. So ito, pangbabaeng size to, size 9 to, pero kung i-convert mo sa panlalaking size 7.5 kasya sa inyo to size 9 na pangbabae. So ito yung nabili ko sa Jordan Manila guys, ito. Ayan oh. Ito medyo matagal-tagal ko na siyang nasuot, pero hindi rin din lagi, kaya yan oh, marumi. Ayan, sinusuot ko siya pagka nagsisimba ako or may pinupuntahan akong event. Ayan yung mga ito yung sinuot ko. Ito yung G1 Low na light purple. Ayan guys oh. So violet in white siya. Tapos ang nagagandahan lang ako dito sa midsole niya, kaya to. Hindi to puti guys. Kumbaga classic na kulay to. Ito yung tinatawag nilang off-white color. Ayan. So medyo ano siya, kumbaga sa atin dirty white or parang kulay gatas siya. Ayan, or naninilaw ng konti. So ito yung Paris niya. So sa Jordan Manila ko siya nabili. Ito yung box niya. So nabili ko siya ng siguro hindi ko alam kung 7 months na to sa akin. Tapos nasa mga 6,000 plus to. Dalawa to yung isa naman ay binta ko sa online. So may order kasi sa akin, kaya dinispose ko na lang din. So yun yung mga collection kong dalawa, may Dunks saka yung Jordan 1 na purple.
Tapos yung pangatlo kong nabili is ito guys, yung Air Force 1 naman. Nagugustuhan ko talaga yung kulay nito. Ayan, ito naman yung kumpay talaga sa paa to. Itong Air Force 1 na to, ito siya. Ito, bihira ko lang talaga din siyang masuot. Pero ano siya, hindi ko siya sinusuot kung maulan guys, dahil alam niyo naman pag puti, ito yung black and white lang. Yun yung gusto ko lang dito, kasi black and white lang yung kulay niya. Litaw na litaw yung kulay ng shorts niya o yung logo ng Nike. Tapos naka-embroidered po to, na naka-emboss itong Nike print dito, Nike Air print. So ito siya. So ayan yung magka-pares. So ito panlalaking size to size 9, size 7.5 talaga yung kasya sa akin. Size 7.5 minsan 8 kasya sa akin. So ito siya. Ito yung sinusuot ko pag nagsisimba ako. Mas kumpay ito mga amigo. Pwede mo siya panlakad ng malayo. Ayan. Kahit ganito siya kabalke, kasi balke talaga siya tingnan. Pero komportable siya pa kasi naka ear. Ayan. So ito yung pangatlong nabili ko. Pero hindi ito yung pinakaunang sapatos na nabili ko mga amigo, since nag-start ako create ng mga videos about sa mga sapatos sa YouTube. May mga una akong nabili from Okay. So yun mga na-dispose ko na yung iba na ipamigay ko na rin. Yung iba naman na ibenta ko na rin. So ang pinaka-last na nabili ko is itong running shoes, kasi ito yung pinakagamit ko, pero pinakahuli ko itong nabili. Pero pinakagusto ko rin to sa lahat, kasi lagi ko siyang nagagamit sa mga lakad ko guys, no? Ito yung price pala nitong J1 ko nasa mga nitong Air Force 1 ko nasa mga 6,000 lang yata yan. Pero ito yung pinaka last kong nabili. Yung brand model name niya, Nike Invincible Run 3. Kung titingnan mo to sa Nike store, yung pinaka original price niya is almost 10,000 pesos na. So ganun kamahal ng sapatos na to na running. Ayan, naka Zoom X kasi siya. Ayan. Ito nabili ko to sa Nike Park naman, sa flagship store nila sa BGC. Ito naman nabili ko siya sa Nike Park naman to, sa Glorieta Makati, Glorieta Mall sa may Ayala banda. Tas ito guys yung pinakahuli ko. Ayan, pero pinakagamit ko rin to na sapatos, kasi ito yung pinakakumpay sa paa ko na sapatos. Kahit malayo kang maglakad, hindi ka mapapagod dito. So yan, mas tinutulungan ka pang tinutulungan ka pa niyang i-push kapag nitong matakbo ka, kasi yung bounce dito dahil naka Zoom X siya. Ganun siya kaganda yung sapatos na to. So ito yung pinakahuli ko at pinakamahal ko rin sapatos na nabili. So nagkakahalaga to sa ngayong 2024 nasa mga 9,000 plus. So almost 10,000 na talaga yung pinaka regular price niya. Pero take note mga amigo, hindi ko siya binili sa ganung presyo. Siyempre kahit sino na ba nung bibili nung pang-apak mo lang. So nabili ko siya ng naka 70-80% yata to. So nung time lang din na yun, isang araw lang yata yung sale na yun, at naaktuhan ko lang siya na nandun ako. Tapos may ilang kilala rin ako doon sa store, kaya mas lalong bumaba yung price niya kasi nakahingi tayo ng discount. Mayroon akong katandim na binili dito na isang running shoes din, ganun din yung price niya, and then ayun, naibenta ko. So parang libre na sa akin to, parang hindi ko na to binayaran, yung isa lang yung binayaran ko, pero naibenta ko rin siya. So parang ito yung free, kasi wala na akong nilabas halos na pera nito guys, kasi nasa mga almost 3,000 na lang yata kung nabili to. Pero umabot pa rin siya ng mga 4,000 plus siguro, dahil doon sa may binayaran ako nung binili ko siya, pati yung pamasahe ko, kasi medyo malayo rin pinanggalingan ito guys. So yan, doon ko to nabili sa Nike Park sa may nakalimutan ko kung saan Nike Park ko to nabili, pero ito yung pinaka-latest ko. So lahat ng mga original yung napundar ko mga amigo. Tapos mayroon na akong ito, yung sombrero, matagal na rin to, pero new era kasi siya, kaya maganda rin yung quality niya. Pati ito, latest to. Meron pa rin ako ditong mga sapatos na pangharabas, pangpasok sa trabaho. May slides din ako. Yung iba, pinamigay ko na rin. So kung ito-total ko, siguro nasa mga 16 pair na siguro ng sapatos yung napundar ko simula nung nag-sneaker vlog ako, nag-start ako mag-YouTube tsaka mag-post ng mga videos or about sa mga sneakers kapag pumupunta ako sa mall. Pagka weekend kasi, Sabado, Linggo wala akong pasok. Yun yung time na
namamasyal ako para mag-flex ng mga sapatos sa mall. Then pagka weekdays din, kasi 5 PM out na ako, na dumadayo din ako sa mga mall niyan, lalo na pag hindi ako pagod nung paglabas natin sa work. So yun lang mga amigo. So mas marami pa sana to, kaya ang plano ko ngayon, bibili ako ng lagayan niya dito, gawin kong parang ano dito, design na rin, rapat hanggang pataas. Meron ako nabibili yung transparent, so nag-order pa ako ngayon para lagayan ko sa kanya, kasi medyo takaw rin sa space yung ganito, tas nasa maliit lang yung kwarto na inupahan ko. Tapos itatabi ko na lang to para pagka gagamitin ko is bubuuhin ko na lang siya ulit. So ito yung mga na pundar ko guys, na mga simula yung nag-start ako, kasi marami nagtatanong dyan, puro ka daw ako lag, wala daw ako naipundar. Ayaw ko kasi sana ipakita to, dahil siyempre pasabihin ng iba, bang ayan yung mga napundar ko. So ito pa, ayan. So yan lang muna ipapakita. Marami pa ako actually nabili simula nung nag-vlog ako, pero yung iba hindi ko na napapakita sa inyo dahil dito kasi ako nakapokus sa sneaker vlog. So ito yung ipapakita ko sa inyo. So yun yung mga amigo, yung konting naipon ko, nasa 4 na pares lang yun nandito sa akin ngayon. Yung iba kasi na mga, actually marami akong mabili, naibinta ko rin kasi nagbabay and sell din ako, lalo na pag may makita akong mga mura. So yun yung mga binibili ko, tapos may nag-order din sa akin. Yun yung mga hinahanapan ko mga amigo. So ganun yung ginagawa ko para extra income din, kasi hindi pwedeng asahan lang natin yung sahod natin sa trabaho, dahil kulang talaga yun kapag makuha mo na, malaki lang yun kapag nakuha mo ngayong araw, pero kinabukasan halos 1,000 na lang matitira sa inyo. So yun, kailangan mo lang talagang madiskarte din. Pero medyo matumal ngayon yung bintahan ng sapatos, dahil marami na rin kasing nag-reseller, tapos siyempre mas sa kanila, mas maraming silang customer na nakukuha, dahil malaki yung store nila, marami din silang mga pair na pwede nilang i-offer, unlike sa atin na minimal lang yung stocks natin, pati yung size. So syempre mas doon pumupunta yung mga pero kahit pa paano mayroon din tayo nakukuhang pailan-ilan ng mga customer mga amigo. So yun lang, pang dagdag lang dun sa kita natin sa trabaho. So yun mga amigo, pinakita ko sa inyo yung iilan sa mga napundar ko dito, pero yung iba hindi ko muna ipapakita. May mga slides pa rin ako dito na naipundar din natin, pero hindi ko na ipapakita yung iba mga amigo. So ito lang yung 4 na papakita ko sa inyo ngayon. So sa mga susunod siguro baka madagdagan pa sila. Ngayon kasi mga amigo medyo tight pa yung budget natin, pero kung makahanap ako makabili ako ng mas mura, so pwede tayong bumili pa pandagdag sa collection natin. So parang kasing ansaya kasi sa pakiramdam na makita mo yung mga naipundar mo sapatos, so alam mo yung storya kung paano mo siya nakakuha. Naintindihan ko mga amigo yung mga nagkukulik ng mga kahit anong bagay na iniipon nila, kinukulik nila, tapos parang dinidisplay sa bahay. Naiintindihan ko katagalan kung ano yung feeling kapag ka nagkukulik ka ng ganyan, tapos tumatagal na sa'yo. So, bawat sapatos nito may kwento na mga amigo na kadikit na sa sa buhay mo, kung paano mo sila nakuha. So yun yung masaya pala sa pakiramdam kapag nakita mo yung mga collection mo na ganito, tapos alam mo, nung time na nakuha ko to, hindi rin biro yung pila na pinagdaanan ko. So ganun mami ko, kasi yung mga pair na nakuha ko dito, pinaghirapan ko rin to, pumila rin ako niyan, kasi nga yung time na nakuha natin to is mataas yung pila sa mga store, lalo na dito sa Metro Manila. Ang haba ng mga pila dito kapag bumili ka ng mga sapatos. So lalo na pag may sale, naku, asahan mo dapat mauna ka, kasi kung ikaw mahuli, yun na nga, kung ano yung size na available na natitira doon, yun na lang yung makukuha mo. So yun mga amigo, hanggang dito na lang. Ayun, nakita nyo na. So wala na siguro kayong masyadong tanong sa akin dyan. So siguro kung madagdagan pa to, ipiplex ko pa. So matagal pa siguro kung makakapag-ipon ulit ng mga ganitong sapatos. So yan, see you na lang sa sunod nating video. Bye.